Makabagi namin Diyos na banal, nagpapasalamat po kami sa biyaya na inyong pinagkaloob sa amin sa nakalipas na 2020. At ngayon, pumapasok po kami sa panibagong taon ng 2021. Hindi po namin alam kung ano po ang mangyayari sa buong taon ito. Subalit, ang aming pag-asa at kaliyakan ay nasa inyong mga pangako at sa inyong kamay. Kaya sa araw na ito, narito po kami sa inyong harapan nagtitipon upang magpatuloy sa pag-aaral ng inyong salita upang lumago kami sa kaalaman sa pananampalatayang ito na tinanggap namin mula po sa inyo. Inaamin po namin sa aming sarili na kami po ay kulang sa karunungan at kakayahan, kaya humihingi po kami sa inyo ng gabay sa tulong ng Banal na Espiritu na siyang tunay naming tagapagturo. Tulungan niyo po ang mga nakikinig ng inyong salita, Panginoon. Ibigay niyo sa kanilang tenga, sa kanilang puso ang inyong salita, upang sa ganon, O Diyos, maunawa namin kung anong pamumuhay ang dapat naming lakaran habang kami po ay nabubuhay sa pananampalatayang ito. Tulungan niyo po kami sa araw na ito. At dinadalangin namin sa inyo ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa rin po naliligtas. Nawa po, O Diyos, mahabag po kayo sa kanila. Dinadalangin din namin sa inyo ang lahat ng aming mga brothers and sisters na may karamdaman. Ibangon niyo po sila, Panginoon, at ibalik sa fellowship. Dinadalangin din namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas, O Diyos, ang aming mga leaders, mula sa presidente hanggang sa pinakamababang leader ng aming bansa, O Diyos. Nawa po, magkaroon po kami ng isang tagapamuno na may pagkakilala po sa inyo at pagkatakot, O Diyos. Tulungan niyo po maging ang katanduanin sa patuloy na pagbangon pagkatapos po ng kalamidad. Tulungan niyo po kami rin po na nagpapatuloy. Kayo po ang bumukay sa amin, O Diyos. Sa araw na ito, ipahayag niyo po sa amin ang inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, kung may Bible po kayo, pakibuksan po ninyo sa 2 Timothy, chapter 3. 2 Timothy, chapter 3, verse 1 to 17. Okay, 2 Timothy chapter 3. Okay, sorry po. 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 17. Ibuwasan na lang ng base. So, kung nakita nyo na po, ay babasahin po natin. No, actually, medyo mahaba ito, pero basahin na lang natin ang dahan-dahan. Mula verse 1 hanggang 17. Babasahin po yung verse 1, tapos palitan po tayo. Okay po. Susunod kayo sa verse 2, so palitan po. Verse 1, ngunit unawain nito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian. Walang katutubong pag-ibig, mga walang tatag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maitigil sa mabuti, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ng kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ngunit sila ay hindi magpapatuloy sapagkat mahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang mga kahamalan gaya ng nangyari sa lalaki iyon.
pagdurusa sa anumang bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, Iconio, Listra. Napakaraming pag-uusig ang tiniis ko. Ngunit sa lahat ng mga ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Tunay na ang lahat ng ibig na buhay na may nagdadala ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Subalit ang masasamang tao at ang mga mandaraya ay lalong nagsasama. Sila'y mandaraya at madadaya. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at pagkakata sa pinaglalaan. Kaya mandalaman mo ang iyong matuto. At kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay pinasiyan ng Diyos at makakapagpapalaman sa pagtuturo, sa pagsabay, pagtutuloy, at sa pagsasanay sa katuwiran. Verse 17, sabay-sabay po tayo. Upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangka ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay? So, ito po ang salita ng Diyos. So, ngayon ay unang sermon, pagpasok po ng 2021. Pumili ako ng topic na pwede natin pag-aralan sa unang taon. So, yung nakita ko magandang pag-aralan ay dito po sa 2 Timothy ay nakalagay doon sa ibabaw ng chapter 3, kasamaan sa mga huling araw. Okay? Kasamaan sa mga huling araw. So, yung title na ating pag-aralan ngayon ay Keeping Your Faith in the Last Days. Keeping Your Faith. Alam nyo, yung sulat na ito ni Pablo kay Timoteo ay isang paalala. Okay? Pag binasa po natin, yung sulat na ito ay hinati po sa dalawang bahagi. Mula doon sa verse 1 hanggang verse 9, tinutukoy ni Pablo na ano yung magiging kalagayan ng mga tao sa mga huling panahon habang paparating ang ating Panginoong Hesus. Okay, makikita niyo po yan sa verse 1 hanggang verse 9. Pagdating po nun sa verse 10 hanggang verse 12, no, binanggit ni Pablo yung kalagayan ng mga Kristiyano. Ano ang kanilang magiging kalagayan? Sabi po sa verse 12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ito yung magiging kalagayan ng mga Kristiyano. Pero pagdating sa verse 13, binrate ni Paul yung kanyang sulat. Sinabi niya sa verse 13, subalit, alam niyo yung salitang subalit, yan yung kanyang conclusion sa mga taong wala sa Panginoon. Sabi dito, subalit, ang masasamang tao, ano daw yung magiging kalagayan nila dito? Ang masasamang tao at mga mandaraya ay ano po ang magiging kalagayan? Mas lalong sasama. Ibig sabihin po, binabanggit ni Paul, in the last days, yung kalagayan ng mga tao ay mas lalong magiging masama. Pagdating po sa verse 14 hanggang sa verse 17, tinalakay ni Paul, ano yung dapat gawin ng tao o ng mga Kristiyano? Binanggit niya sa verse 14 na manatili kung saan natuto ng tamang pananampalataya. Pagdating sa verse 17, ito po yung goal. So, binigyan ko muna ng overview para bago tayo tumalakay sa pag-aaral na ito. Kaya yung topic natin ngayon ay Keeping Your Faith in the Last Days. Actually, yung tema natin ngayon sa taong ito, sa first quarter, ay Salvation to the Lost is our mission. Yan yung tema natin for the first quarter. Pero, tinatalakay dito ni Paul, anong mangyayari sa mga huling araw o huling panahon? Pag binaybay natin yung history ng mundong ito, alam natin na 2020, no, pagpasok ng January ay nagulat ang marami sa Batangas, di ba? Ano ang nangyari? Nag-alburuto ang Taal, di ba? Mayon volcano. Nagbuga ng Taal volcano, sorry, Mayon Bicol. So yung Taal, nagbuga ng maraming asphalt at makikita natin yung nangyari sa Batangas, January, pagpasok ng January o December, January hanggang March, dumating naman yung pandemic. At dahil dito sa pandemic, mas matindi yung tama sa economy,
sa businesses, sa lahat ng aspeto, pati yung movements ng tao ay nalimitahan. Okay? Hindi natin inaasahan yung ganitong mga pangyayari na ganito kahihinatnan na pati yung pagpunta natin sa mga loved ones ay limitado na. Pati yung mga ating gatherings, limitado na. At pagpasok ng November, lockdown na lang ako, November, pumasok yung 3 bagyo o 4 sunod-sunod dito sa Catanduanes. At yung pinakamalakas ay yung Typhoon Rolly. Pero yung mga dumaan mga bagyo na-create din ng trouble sa Manila. Lumubog yung mga area na mabababa, maraming mga bahay na nasira. Actually, it was already written in the Bible what will be happen on the last day. Okay? Kaya, kung titignan natin, ano yung nangyayari sa mundong ito? At yung kalagayan ng tao, magsasara na lang yung huling taon, may naging malaking controversya pa sa issue, hindi ba? Nabalitaan niyo ba na yung pulis na bumaril ng makina? Okay? So, kung titignan natin yung kalagayan ng panahon, binabanggit dito sa Bible, in the last day, sinabi ni Paul, what happened in the last day? Actually, binabanggit dito ni Paul yung tinatawag na the time of apostasy will come. What is the means of apostasy? Ibig sabihin, maraming tao ay i-abandon nila yung kanilang paniniwala sa Diyos. Maraming tao, iiwan nila yung kanilang tunay na pananampalataya, yung kanilang loyalty sa worship God, tatalikuran nila. Kaya binanggit po dito ni Pablo kay Timoteo, ano yung kalagayan ng mga religious na tao, religious people. Binanggit sa verse 7 and 8. Laging nag-aaral, kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. So, kung titignan natin, meron 3 klase ng tao na umuusad sa mundong ito. Yung una, yung mga taong tunay na naligtas. Mga tunay na born again, tunay na nagbago ng pamumuhay, nagsimulang lumakad sa salita ng Diyos. Sila yung nananatili, sila yung binanggit doon sa verse 12. Na sinabi ni Paul, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Sila yon. Daraan sila sa mga trials, troubles, and tribulation dahil sa kanilang paglakad sa bagong pananampalataya. Yung pangalawa, yung magiging kalagayan ng mga religious people. Sila din yung tinatawag na mga believer. Naniniwala din sila sa Diyos, pero sinabi dito ni Paul, lagi silang nag-aaral, pero they will never come up to the truth. Hindi sila dumating sa tunay na pagkakilala sa Diyos. Sila yung mga tinatawag na scribe and Pharisee. At sa ating panahon, sila yung mga tinatawag na fake Christian o faith born again Christian. Kaya binanggit ni Jesus Christ sa Matthew chapter 7, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa langit. Yun lamang gumagawa ng kalooban. Maraming magsasabi, Panginoon, hindi pa nangaral kami? Hindi ba nagpagaling kami? Gumawa kami ng maraming himala? They are religious people. They are believers in Christ. Believers, but they never experience repentance and faith. Kaya yung 3 tao na umuusad sa mundong ito, at yung pinaka-worst scenario ay yung binanggit ni Paul sa verse 13. Subalit ang masasamang tao ay mandaraya at lalong sasama. Actually, binanggit ni Paul dito sa mga huling araw. Okay? Ginamit ni Paul yung salitang sa mga huling araw. The Apostle Paul now gives Timothy a description that will exist in the world prior to the Lord's coming. Ano ba yung magiging behavior, human behavior? Ano ba yung magiging kalagayan ng tao prior o bago dumating si Jesus Christ? Actually, pag binabasa natin sa Matthew chapter 24, marami yung naliligaw, marami yung nadadaya. Hindi po yan maliligaw ng kanilang pupuntahan. Maliligaw sila ng kanilang mali, yung paniniwala. Naniniwala sila sa Diyos, meron silang pagkaunawa sa Biblia, pero hindi sila tiyak kung papasok ba sila sa langit o hindi. Komplikado po yan, di ba? Nagsisimba ba kayo? Pagkatapos hindi kayo tiyak kung pupunta kayo sa langit?
Nagsisimba ba yung mga tao? Nagpapakahirap pa sila sa mga relihiyosong gawain nila pagkatapos wala silang katiyakan? Kung papasok pa sila sa langit o hindi? Hindi mo ba komplikado yan sa Biblia? Bakit ka magsasakripisyo? Bakit ka gagawa ng maraming bagay para sa Diyos pagkatapos hindi ka naman pupunta sa langit? Anong purpose? Useless ito, di ba? Simba ng simba, punta lang punta sa simbahan, nagbabasa ng Bible, pag tinanong mo, pupunta ka ba sa langit o hindi? Hindi tiyak, pero nagbabasa, nakikinig, nag-aaral ng Biblia. So kung gano'n, may problema yung mga taong ganito ang kalagayan. Kung nagbabasa ka, nagsisimba ka, tapos hindi ka makakapasok sa langit, ano ang pakinabang ng pagbabasa ng Biblia at pananalangin para sa iyo? Pag sinasabi mong kilala mo ang Diyos at hindi ka pupunta sa langit, ano ang pakinabang nito para sa iyo? Kaya ako sa church, hindi ba, last moment na pagsasara ng 2021, nagawa ng Bible seminar para sa mga young youth and young adult Bible seminar. So yung iba dito bumalik. Pakitaas ko yung kamay ng bumalik, please. Praise the Lord. Alam niyo po, sa totoo lang, bawat Bible seminar, hindi po ako nag-expect ng tinatawag na 100% na return. Kasi sa history ni Jesus Christ, yung 10 pinagaling, isa lang ang bumalik. Hindi ba? Isa lang. Pero yung mga bumalik ngayon, ibig sabihin, meron sila naunawaan at natanggap na biyaya ng Diyos. Ako unang dapat nating matanggap pag pumunta tayo sa church ay ano po? Sinabi doon sa verse 15, dapat ito yung maging benepisyo natin pag pumunta kayo sa church. Ano po ang sinabi ni Paul? Kung paano mula sa pagkabata ay yung nalaman, ang mga banal na kasulatan makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan. Ito yung unang-unang goal ng Biblia, na ito ay maituro sa iyo, mailid ka sa kaligtasan. Okay? Kaya kung may kaligtasan na, kahit ano pang mangyari sa mundo ito, actually, pagpasok ng 2021, hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa panahon ito. Pagpasok ng 2021, sometimes surprise, bigla tayo nagugulat. Ito na tayo. Alam nyo, kahit hindi naman, bagamat si Nostradamus sa isang France na prophet, may mga ibinigay siyang mga hula sa mundo kung ano ang mangyayari. Pero hindi naman lahat nangyayari. Pero ilan dito sa mga sinabi niya ay nangyari, kaya maraming mga tumitingin sa kanyang isinulat ng 15th century. Yung pandemic ay isang alarming o alarma sa atin. Pandemic. Alam nyo, ano po yung bunga ng pandemic? Unti-unti, papasok yung tinatawag na cashless society, yung transaction through the internet. Lahat ng mga tao ngayon, bumibili na through online, online sila buying. Wala na yung transaction ng yung tinatawag na appearance, bibili ka. Wala na, unti-unti. So in due time, yung transaction ay magiging through the internet na lang. Pati yung mga cashless society, unti-unti yan. That is the preparation for the coming of our Lord Jesus Christ. This is the prior preparation. Hindi natin alam, di ba? Kaya nga, mahalaga yung pangangaral ng Ebanghelyo para sa kaligtasan. Kung dumating si Jesus Christ ngayon, meron ba kayong 100% assurance papasok sa langit? Siyempre, marami dito, may 100% assurance. Pero ang ilan ay hindi pa. Kung hindi pa ganun kalinaw, dapat yung sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 15 ay ma-beneficio mo, di ba? Ma-benefits mo. Kasi nakikinig ka ng Biblia, tama po? Ano ang sinasabi? Yung Bible ay nagtuturo ng daan tungo sa kaligtasan. Dapat ma-benefits mo ito kung ikaw ay nakikinig at nagbabasa ng Biblia. Pero maraming tao nagbabasa ng Bible,
wala silang benepisyo dito para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Ang meron sila, knowledge lang. So kung titignan natin, sinabi dito ni Paul, sa mga huling araw, unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian. This is a difficult time. Darating yung panahon ng kapigatian. Okay? Kaya sinasabi ni Paul, ano yung kapigatian? Darating yung kahirapan. Actually, sinasabi nito, in the last days, hindi nagre-refer si Paul sa time clock, but he was preparing the epoch. Ibig sabihin, the time of age, the age of time. Ibig sabihin, since nang si Jesus Christ ay umalis, it was started, yung tinatawag, ito yung simula ng second coming. Umalis siya at nangako siya na muli siyang babalik. Sabi ng iba, bakit hanggang ngayon wala pa? Mas malapit na kaysa ngayon, kaysa dati. Mas malapit. Kasi lahat ng mga prophecy sa Biblia ay halos natupad na. Pag binasa natin yung Matthew chapter 24, binanggit doon na there are many earthquakes, famine, restoration of Israel, lahat ng mga propesya sa Biblia ay halos 90% halos na-fulfill na. Kaya nga, gano'n na lang yung pangangaral ng Ebanghelyo. Pero sinabi ni Paul, yung babala niya, in the last days, ano yung magiging kalagayan ng tao? The word time has to do with efforts. Ibig sabihin, this is the start of such a period. Hindi ginamit yung clock or calendar time, this is the period, the start of the period of second coming. Okay. Ayo, ano bang ina-expect niyo this coming 2021? Iniisip niyo ba, this coming 2021, magiging matagumpay yung business sa online business? Pwede mangyari. Kasi sa ngayon, mas click yung mga online businesses. Pero, hindi natin napapansin na ang panahon ito ay preparation para sa pagdating ng kabuluhan. At ito naman, panahon ito ay preparation naman sa mga Kristiyanong totoo na ligtas pagpasok sa buhay na walang hanggan. Pero sa mga hindi ligtas, preparation, papasok para sa walang hanggang kapahamakan. Ayun ay unang linggo ng 2021, di ba? Kaya sinabi ni Paul, in the last day, sinabi niya, unawain mo na sa mga huling araw ay darating ang panahon ng kapigatian. Binanggit sa verse 2 hanggang verse 9, anong kalagayan ng tao? Ano ang magiging kalagayan ng tao? Bakit nagiging ganito ang kalagayan? Ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapanlait, suwayo sa magulang, mga walang utang na loob at walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang habag, mapanirang puri. Yan yung magiging kalagayan ng tao. Pero bakit sila dumarating sa ganito? Ano po ang sinabi ni Jesus Christ? Bakit sila nagkakaganito? In Matthew chapter 7, verse 15, sinabi ni Jesus Christ, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa. Ngunit sa loob ay may mga galit na asong gubat. Okay? Ano po yung gawain ng mga bulaang propeta? False prophet, false teacher. Siyempre sa ating panahon, this is a false pastor. False evangelist. Pagka tumingin kayo sa internet, sa mga cellphone natin, ang daming mga iba't ibang klase ng mga religious na nag-propose ng mga iba't ibang practices. Diba? Sabi po, bago dumating si Jesus Christ ay lilitaw at ililigaw nila ang marami. Lilitaw ang bulaang propeta. Alam niyo yung salitang bulaan, ibig sabihin, hindi sila nagsasabi ng totoo. Hindi sila nagsasabi ng totoo. Kaya, doon po sa 2 Peter chapter 2, verse 1, sinabi roon, ngunit, may lumitaw din, 2 Peter chapter 2, verse 1, may mga lumitaw ding propeta sa gitna ng sambahayan, kung paano sa inyo ay magkakaroon ng mga bulaang guro, palihim na magpapasok ng mga nakakapinsalang guro. Itatakwil nila, pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na nagdala sa kanilang sarili ng mabilis na pagkapisa. Ano yung problema dito? Pagpasok ng false teaching. Ano ba ang resulta ng false teaching sa tao? Kapag naturuan ng mali ang tao, ano po ang resulta?
Nakasulat po doon sa Mateo chapter 23. Okay? Verse 15. Kapag naturuan po ng mali ang tao, ano po ang nangyayari sa kanya? Kapag maling gospel, maling pananampalataya ang naituro sa kanya, sabi po dito sa verse 15, kahabag-habag kayo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagkunwari, sapagkat nilalakbay ninyo ang dagat at ang lupa upang magkaroon ng isang mahihikayat. At kung siya nahikayat na ginagawa niyo siyang makalawang ulit pang anak ng impyerno kaysa inyong mga sarili. Sino po yung mga eskriba at pariseyo? They are the teachers of the Bible. Preachers and teachers. Sinabi po rito, sabi po rito, nilalakbay ninyo ang dagat at ang lupa upang magkaroon ng isang mahihikayat. Mahihikayat. Kapag nahikayat na sila, sabi ko rito, at kung siya nahikayat na, ginagawa niya silang makalawang ulit pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Hindi naging anak ng Diyos. Kung naturuan nila ng mali yung tao, mas nagiging worse yung kanilang kalagayan. Sinabi dito. Pag sinabing anak ng impyerno, ang gawain niya ay gawain ng diablo. Yung gawain niya, yung sinasabi dito sa 2 Timothy, sa chapter 3, verse 2, yan yung kalagayan niya. Kaya instead na sila ay dumating sa pagsisisi at pananampalataya, instead na yung gospel, yung words of God mag-lead sa kanilang naligtasang espiritu, instead na yung kanilang paniniwala at pakikinig ay mag-lead sa repentance and faith, nag-lead sila saan? Sa mga sarili nilang kalayawan, sariling kagustuhan. Kaya sinabi doon, in the last day, sila'y nagiging maibigin sa sarili, maibigin din sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapalay. Yung mga religious people, sinabi doon, lagi silang nag-aaral, pero hindi sila dumating sa pagkakilala ng katotohanan. Kaya yung dalawang senaryo, yung mga hindi ligtas na tao, patuloy sila, sasama ng sasama. Yung mga reliyosong tao, patuloy sila sa pagiging anak ng impyerno, sabi ni Jesus Christ. So, tignan po ninyo yung kalagayan ng mundo ito. Huwag po kayong magulamihanan. Tignan po ninyo yung sitwasyon ng mundo ito, ng tao, na nangyayari sa economy, sa international issues. Tignan po ninyo kung ano ang nangyayari, yung pagkilos. Huwag po kayong mabuhay sa mundo ito na hindi ninyo alam kung ano ang nangyayari. Hindi nyo na mapalaya yung sinasabi ni Jesus Christ na ito ang mangyayari bago dumating si Jesus Christ. Ganito magiging kasama ang kalagayan ng tao. Ngayon, nakikita niyo ba yan? Kaya ako nga sa totoo lang ay pagpasok ng 2021, siyempre, lahat tayo nadagdagan ng taon, di ba? Yung hindi ho nag-birthday ng 2021, wala po kayong birthday, hindi ho kayo tumanda, di ba? Buti pa kayo. Pero pagpasok ng 2021, kahit January 1, iniisip ko, ano bang dapat gawin sa church? Ano yung dapat nating maging priority sa loob ng church? Kasi, based on my observation for the past 2020, hindi natin na-expect yung pandemic na yan, hindi natin na-expect na ganito pa-worse yung mangyayari ng 2020. Kaya pagpasok ng 2021, iniisip ko baka ma-surprise na naman tayo kung ano naman mangyayari sa pagpasok ng 2021. Walang nag-iisip na pwedeng mangyari na babagsak yung economy, pagsasara yung maraming mga businesses dahil lang sa isang virus. Dahil lang sa isang virus, halos makontrol ang buong mundo. Buong mundo. Isang virus pa lang po yan. Kaya sinabi dito,
in the last days, ano yung mangyayari? The unbelievers' human behavior, sabi doon, magiging mas worse. Sinabi doon sa verse 13, yung mga masasama, sasama ng sasama. Magpapatuloy sila sa kanilang gawaing masama. Okay? Magiging maibigin sa salapi. So, binanggit sa verse 2 hanggang 4, yung tinatawag na lovers o love. They will become lovers of themselves. Lovers themselves. Ang ibig sabihin ng lovers themselves ay sila ay magiging self-centered, conceited, egotistical, magiging self-centered. Yung kanilang iniisip, yung kanilang puso ay nakafocus lang sa kanilang sarili. Instead ng maging sinabi doon na ibigin ang Diyos, ang iniibig nila ay ang kanilang sarili. Sinabi ni Paul, ang tao ay magiging maibigin. Sinabi doon, maibigin sa sarili. Ilang beses inulit yung maibigin. Ilang beses inulit na maibigin sa sarili, maibigin sa salapi. Ito daw yung magiging kalagayan ng tao. Lovers of money, they become greedy. Money is the center of their love and faith, not the words of God. Alam niyo yung pera, nagiging daan para ang tao ay maging masama, hindi ba? Kaya pag inibig nila yung pera, sinabi sa 1 Timothy chapter 6, ang umiibig sa pera ay masama, nagiging masama, di ba? Yung kalagayan. Pero yung pera ba ay masama? Hindi po. Hindi mo masama yung pera. Kapag ito ay inibig ng tao, dito sila nagiging masama. Kasi yung pag-ibig nila, lumipas sa material na bagay kaysa Diyos. Umiibig sa sarili, umiibig sa material na bagay, kaya sabi doon, huwag niyong ibigin ang mga bagay dito sa sanlibutan ito. Yung mga Kristiyano, sinabi ng Biblia, huwag kayong umibig sa mga bagay sa sanlibutan ito. Ang ibigin natin dapat ay sino? Dapat ay ang Diyos. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Yun sinabi ng Bible. Okay? Kaya yung mga Kristiyano, dapat tayong aware. Ano ba ang dapat natin gawin? Pero ipinagbawal ba ni Jesus Christ na ang mga Kristiyano ay maghanap buhay, kumita? Hindi po. Ang ipinagbawal ni Jesus Christ, kung ito ang maging sentro ng iyong pag-ibig, kung ito na ang iyong sentro ng iyong desire, yun yung sinabi niya na ikaw ay slave. Kaya sinabi diyan, at sinabi ko doon sa magiging mayabang, boaster, the full of swelling words, proud and arrogant. Di lang sila magsabi. Kaya, ang mahirap kausap ay ang mga taong nag-judge ka agad, di ba? Itong church, minsan, sinabi nila na, mali ang turo dyan sa inyo, mali ang turo sa inyong church. Alam nyo, sa totoo lang, mali ba ang magturo sa mga tao na matutunan mong dumating sa pagsisisi at pananampalataya? It is wrong. Actually, pinangaral ni Jesus Christ yan na kayo ay magsisi at mananampalataya. This is the focus of the Bible, di ba? Anong sinabi ni Jesus Christ nung dumating siya rito? Tinawagan niya yung mga sinner, manumbalik magsisi, sabagat dumating siya rito para sa mga makasalanan, upang tawagin sila sa pagsisisi. So yung faith, importante, di ba? Pero ngayon, very easy lang yung mga tao maging proud, maging arrogant. Alam niyo po, yung mga religious people, they become arrogant because of the knowledge. Yung mga tagapagturo ng Biblia, ang bilis nilang maging arrogante at maging boastful sa kanilang sarili. Ang hirap nila papaniwalain. Kapag marami na silang alam sa Biblia, kapag alam na nila, marami silang natutunan sa Biblia, maraming mga religious people, napaka-arrogant at napaka-boastful, proud sila sa kanila. Ang pinangahawakan nila, yung kanilang position, reverend, bishop, pastor, reverend, bishop. Actually, this is a fearful pagdating sa harapan ng Diyos, di ba?
Pagharap natin sa Diyos, pagharap ng tao sa Diyos, sasabihin pa nila ay mag-bishop, tapos ako ng mga masteral, doctorate degree. Sasabihin ng mga religious people, nagturo ako sa maraming tao. Sasabihin ba natin yan sa Diyos? Hindi mo masasabi sa Diyos. Nakakatakot pagharap ng tao sa Diyos, hindi ba? Kaya sinabi ni Paul, lagi silang nag-aaral, pero hindi sila dumarating sa katotohanan. Nakakatakot po yan. Alam ba nila kung ano ang mangyayari pagdating ng Panginoon? Kaya sinasabi ko doon, sila ay mapagmalaki, mapanlait, blasphemer, evil speakers, okay, mga abusive sa kanilang position. Alam nyo, yung mga religious leaders, mga religious people, ay very powerful sila. Okay? Kaya pag nakikita natin sila, pag nakita nyo sila, ano ang mga tao, yung sa kanilang harapan, depressed, yung ko, they are very powerful. Pero sa paningin ng Diyos, sila ay mga anak. Sinner, same sinner. So, yung tao, isa pa sa yung ginagawa ng mga tao, mag-confess ka ng sin mo sa kapwa mo tao. Mag-confess ka sa kapwa mo tao. Sinner din yung pinakonfess mo, di ba? So, dapat sa Diyos tayo pumunta, kay Jesus Christ, hindi sa tao. Sinabi ng Bible, lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. So, bakit pupunta sa kanila? Kaya yung mga religious people ay very powerful. Hindi lamang po yan sa estado na tinatawag na Catholicism, maging sa Christianity, sa tinatawag na evangelical movement or organization. Sa mga tinatawag na born-again churches, marami rin. Marami rin mga tao na nasa loob nito na mga nakatanggap ng tinatawag na false teaching and false doctrine. Alam nyo, sa totoo lang, yung turo ng kaligtasan sa iba't ibang denomination ay marami. Marami po. May mga turo ng kaligtasan. Ang nagtuturo naman lahat niya, mga nagsasabing ligtas at religious people. May mga nagtuturo na kapag tinanggap mo si Jesus Christ, ligtas ka na. Kapag hindi ka ng patuloy, mawawala ang kaligtasan mo. May mga pagtuturo na dapat mabautismuhan ka para maligtas ka. May pagtuturo na dapat pinili ka ng Diyos para pupunta ka sa langit. May pagtuturo din na dapat ikaw ay magpapasakop sa law or magpa-convert sa mga Jewish people dahil sila yung original na tumanggap ng law. Alam niyo, sa loob ng Kristyanismo na tinatawag na Christianity o born again, nakapasok po yung mga ganitong teaching at doctrine at lahat po ng mga pumasok sa church na nagsasabi, ligtas ako. Alam niyo, last time meron akong tinanong. Matagal na sa church, yung family nasa church. Nung last lang nung Sunday yata yun. Kasi tumatalo daw siya sa church. So, kasi ako, pag may narinig akong gano'n, tinatanong ko, tumatanong ko sa church, safe ka ba o hindi? Alam niyo, mostly, yung sagot nila, hindi pa po. Pero bakit ka dumadalo sa church, hindi ka pa safe? Paano ka problem? Sila ba ang may problema? Sila ba ang may kasalanan kung bakit hindi sila ligtas? Hindi po, hindi sila. Ang may problema sa kanila ay yung nagturo. Yung nagturo. Yung nagturo sa kanila may problema, kung hindi sila naligtas, hindi yung nakinig. Kaya, pag tinanong mo, bakit hindi ka ligtas? Siyempre, hindi na ituro sa kanila yung tamang kaligtasan. Kaya ako sinasabi ni Paul, in the last days, yung mga taong religious people, mas magiging worse yung kanilang kalagayan. Mas magiging worse. Kaya dito sa church, ano po ang lagi natin ginagawa? Alam nyo, kaya dito sa church, mas marami tayong pakikinig ng Biblia, salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, kailangan natin para makita natin ano tumumuhay ang dapat kong gawin. Kahit hindi tayo kumanta ng marami, basta yung salita ng Diyos, maintindihan natin. Dahil bakit po? Kaharap kayo sa Diyos, hindi ba? Kaharap pa kayo sa Diyos? Ako rin haharap sa Diyos. Lahat tayo.
Kaya sinabi ni Paul, in the last days, yung mga tao daw ay magiging blasphemer, disobedience to parents. Yung pinakamahirap ay disobedience to parents. Dahil yung mga kabataan ngayon, because of the influence of technology, alam niyo yung ML, ano ba ang ML? Ano ang influence nito? Yung mga games na fighting. Akala niyo ba walang influence ito sa brain ng tao, sa tinatawag na emotion, sa motivation ng tao? Meron po yan. May influence po yan sa inyo. Alam niyo ano ba meron sa ML, di ba? Fighting, di ba? Pakikipag laging battle, sabi ko. Kinakapture nito yung mind ng maraming mga kabataan. Nakakapture talaga siya. At yung focus nila napupunta rito. Kaya yung mga spiritual na bagay ay hindi nagpupunta sa puso nila. Dahil yung ganitong mga situation ngayon, technology, nakakapture yung kanilang attention. Capture sila. Kaya, instead na magbasa sila ng Biblia, ML ang ginagahawak nila. Totoo ba sinasabi ko? Ha? Totoo ba? Totoo po yan. Kahit sa mga anak ko, nakikita ko sila minsan. So, napakahirap i-battle dito kung hindi sila ma-challenge, makinig ng salita ng Diyos. Kayo po, yung mga anak nyo, mahilig ba sila sa ML? Yung Bible ay inaabot na napupuno ng maraming alikabok, di ba? Sa kanila. Kaya pag gusto nila magka-Bible, pero pag meron na sila, lagi nakasama na lang. Diyan lang. Yan po yung totoo. Kaya, maging yung mga kabataan sa ating panahon, because of the influence of technology, yung mga ganitong mga games, so yung spiritual na bagay sa kanilang puso ay hindi na work masyado. Kaya sana balikan po ninyo yung first time ninyo pagkaunawa sa Ebanghelyo, kung gaano kasarap na naunawaan yung pag-ibig ng Diyos, yung forgiveness ng Diyos. Yun yung pinakamasayang araw ng isang tao. Yung naiintindihan mo na bagamat ikaw ay isang makasalanan, pero naunawaan mo sa salita ng Diyos na ikaw ay pinatawad na ng Panginoon sa lahat ng iyong mga kasalanan from the past to the future. Wow, it's a great news, di ba? Great news na narinig ko. Na ako pala ay inibig ng Diyos at pinatawad, hindi pa ako tao. So itong magandang balita na narinig ko, kaya ito yung nagbigay ng kasiyahan sa iyong puso, hindi ba? Yan ay gawa ng banal na Espiritu sa atin. Pero sinabi ni Paul, in the last days, yung mga tao hindi tumanggap nito, sabi mo ron, disobedience to the parents, unthankful o ungrateful, lacking in appreciation. Unthankful, hindi sila naging mapagpasalamat, unholy, unloving, unforgiving, slanderous, without self-control. Kaya in-outline ni Paul from verse 2 hanggang verse 9, ano-ano ang kalagayan ng tao prior to the second coming of Jesus Christ. Ano ang kalagayan? Kayo ba, habang nagsisimba ba kayo rito, pasama kayo ng pasama? Habang nakikinig kayo ng Biblia, mas lalo kayo nagpapatuloy sa pagkakasala? Kaya yung sinabi ng Jeremiah, hindi ko makalimutan yung verse na yan eh. Actually, doon sa Jeremiah chapter 7 verse 10, tama pala yung binasa ko. Hindi ko lang nabasa doon sa babang banda. Yung Bible seminar. Jeremiah chapter 7 verse 10. At pagkatapos ay nagsisipa rito at nagsisitayo sa harapan ko sa bahay na ito na tinatawag sa aking pangalan na nagsasabi, kami ay ligtas upang magpatuloy lamang sa paggawa ng lahat ng karumalduman na ito. Ano po ang sabi dito? Pagkatapos magsisipa rito, magsisitayo sa harapan ko, sa harapan ng Diyos. At sasabihin, tumatawag sa kanyang pangalan na magsasabi, kami ay ligtas. Parang, born again ako. Pinatawad na ako ng Diyos, naintindihan ko na yung pag-ibig ng Diyos, pero sabi doon, upang magpatuloy lamang sa paggawa na lahat ng karumalduman.
Alam niyo, pagkasabi nilang sila ay ligtas, kami ay ligtas sa harapan ng Diyos, kami ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. Pero pagkatapos nito, sabi doon, para lamang sila magpatuloy sa mga bagay ng karumal-dumal at kasalanan. Tignan po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Anong logiko dito? Anong lesson? Kapag kiniklaim mo na ikaw ay ligtas sa anak ng Diyos at born again, babasahin ka naman, anong ginagawa mo? Diba? Anong ginagawa mo? Pag sinabi mong ako ay ligtas, anak ng Diyos pupunta sa langit, okay, anong ginagawa mo? Sinabi mong ako ay ligtas, ako ay tinatawag ng Diyos, ako ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. Pero anong ginagawa mo pagkatapos? Kaya sabi ng Bible, pagkatapos nilang sabihin sila ay ligtas, nagpapatuloy sila sa kanilang karumal-dumal na gawain. Medyo masakit lang yung salita niyan, pero totoo naman yung Biblia, tama po. Kasi yung Biblia, kung mali ang ating ginagawa, sumusugat talaga siya sa atin. Pero yung pagsugat na yun, ikinokorek tayo para ma-realize natin, may mali ba sa isipan ko pagkaintindi ko? Sinabi ko, Panginoon, ligtas ako, pero yung ginagawa ko ay hindi niya gusto. Kung sinabi natin ligtas tayo, dapat ang ginagawa natin ay yung gawain ng mga tao ligtas. Kaya mga brothers and sisters, inisa-isa din po, anong kalagayan ng mga tao? Walang natutupong pag-ibig, walang habag, mapanirang puri, walang pagkapigil sa sarili, mababangis, hindi mainigin sa mabuti. Without self-control. Sinabi sa verse 4, mga taksil, matitigas ang ulo at mga palalo, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. In the last day, sinabi ni Paul, ganito ang magiging kalagayan ng tao. Bagamat sila ay nagsasabing ligtas, o bagamat sila ay kumikilala sa Diyos. Sapat lang mo ba yung pananampalataya? Faith is not enough. Kailangan natin words. After salvation, kailangan yung pananampalataya natin makita sa ating ginagawa. Tama po? Kasi sinabi doon, ligtas ako, pero kung ang ginagawa ko ay labag sa salita ng Diyos at kasalanan, paano kang pupunta sa langit? Ang sabi ng Bible doon sa Revelation, chapter 3, 21 verse 8, inisa-isa, sino yung mga hindi pupunta sa langit? Mga karumal-dumal, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, mga tuwag, mga hindi mananampalataya, mga sinungaling, mga magnanakaw, mga mamatay tao. Hindi sila pupunta sa langit. Mga manginginom, sinabi doon sa 1 Corinthians chapter 6. So, malinaw naman yung Biblia sa chapter 6, verse 9 and 10, nakasulat, sino yung mga hindi papasok sa langit? Hindi natin pwedeng maikaila po yan. Kasi binanggit na ng Biblia. Sino yung pupunta sa langit at hindi pupunta? Nakasulat na sa Biblia. Ngayon, kung kayo po ay dumating sa tunay na repentance and faith, na-realize niyo yung pag-ibig ng Diyos na dapat yung iwan yung lahat ng mga makasalanang pamumuhay, magsimula kayong lumakad sa kabanalan at katwiran ng Diyos, so pupunta ka sa langit. Pero sinabi ni Paul, kaya lang, sinabi ni Paul, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. And that is the evidence na ikaw ay tunay na ligtas. Kasi dahil sa iyong pagtalikod sa dati mong mga gawain, inuusig ka. Dating sinasabi mo, ikaw naman, parang yung, anong tawag dito, killjoy. Dati ka naman kasama namin sa kagalakang ito, sa kasiyahan, sa mga layaw na ito. Ngayon, ayaw mo nang sumama. Killjoy ka lang ngayon. Kaya sinasabi ng Bible na magtataka sila sa inyo dahil dati kayo ay kasama nila, ngayon ay hindi na. Hindi na ma-identify. Sino ba talaga yung toong pupunta sa langit kung kaparehas lang nila yung ginagawa natin, ginagawa sa Diyos. Kaya habang nagtitik-pakit pa kayo, sinasabi niyo, praise the Lord. Habang umiinom pa kayo, praise the Lord. Habang nagpupura pa kayo, praise the Lord. Ganun mo ba yun? Complicated po yun. Dahil sinabi sa Biblia, yung mga tao gumagawa, hindi makakapasok sa langit. So, bakit mo nasabing praise the Lord? Walang balik sa iyo. Walang kakinata. Dapat, habang gumagawa tayo ng mabuti, kabanalan at tama, doon natin sabihin, praise the Lord. Salamat kami. Eh, sinabi ni Paul, ano yung kalagayan? Sabi ron, traitors. Alam niyo po, doon po sa
verse 4, ito yung mahirap tibagin sa verse 4. Ano daw dito? Matitigas ang ulo, self-will. Ang hirap nilang papaniwalain, sabihin na, alam mo, mali ito. Pero dahil meron silang tinatawag na hard-headed, ayaw nilang tanggapin yung katotohanan, ayaw nilang kilalanin yung salita ng Diyos, kaya gusto nila tuloy-tuloy sa kanilang sariling isipan. Kaya sinabi sa Romans chapter 2, nagtitipon ka ng poot ng Diyos, di ba? Dahil sa katigasan ng iyong puso, na hindi nagsisisi, nagtitipon ka sa araw ng kapuotan. Naiintindihan niyo ba ang talatang ito, mga brothers and sisters? Yung warning ng Diyos. So, anong klaseng pagkatao at pamumuhay yung sinasabi ng Biblia? Kaya yung mga taong patuloy sa paggawa ng kasamaan, sasama sila ng sasama. Doon sa verse 5, sinabi ko roon, sabi ko doon sa verse 4, sa halip na maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos. They are lovers of themselves. The pleasure. Hindi nila iniibig yung Diyos, iniibig nila yung sarili at yung mga bagay dito sa mundo ito. Yung mga taong on the way, papunta doon sa kapahamakan na walang hanggan. Kaya, mababasa naman natin yung kanilang mga ginagawa. Mababasa. Kaya kung kayo, minsan, kapag kayo, alam nyo yung mga bata, o yung mga nagsisimba sa born again church, siyempre, yung mga anak, yung mga kabataan, hindi natin na-expect na sila ay magiging mabilis, yung pagiging mabuti at maayos nilang pamumuhay. Tayo rin naman, dumadaan tayo sa proseso ng pag-aaral at pagtuturo. Yung mga anak nyo na nasa church, minsan meron talaga silang pagsuway. Minsan meron silang tinatawag na disobedience. Pero, nakasulat naman sa Biblia na yung mga ganitong senaryo ay mayroong ginagawa ang Diyos, di ba? Sabi doon, minsan dinidisiplina ng Diyos, minsan sa parents din, kinokorek sila. Pero it doesn't mean na gumagawa sila ng tuloy-tuloy, o gumagawa sila ng pagsuway, sasabihin, hindi na sila ligtas. Mali naman po yun. Meron talagang totoong ligtas na minsan nagkakamali. Tama po? Ang problema lang, kung sa pagkakamali dito, mabuhay ka na lang dito sa pagkakamali, yan talaga yung ebidensya na wala kang natanggap na katotohanan. Kasi alam mo lang kasalanan pag hindi ka makaalis. So yung mga kabataan, nahirapan sila para mabuhay sa Christian life. Kailangan nila alin? Ito, pag-aaral, pakikinig ng Biblia. Kailangan i-battle sa mind nila yung kanilang temptation, yung kanilang senaryo, kung paano sila humaharap sa temptation ng sanlibutan ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kailangan nila ito. Kaya sa church, mas marami tayong pakikinig at pag-aaral. Okay? Kaya sana yung mga parents dito o yung mga brothers and sisters, i-avoid yung salitang condemn o condemnation or judgmental. Di ba? I-avoid po yung, ano ba yan? Kristyano ka pa naman, born again ka pa naman. Ganito. So, sana i-avoid niyo po yung ganitong words. Kasi minsan tayo rin ay nagkakamali. Di ba? Pag ginamit natin yung salitang ito, hindi talaga nakakatulong sa kanila. Kailangan silang tulungan Kailangan silang tulungan makabangon, makalakad sa Kristiyanong pamumuhay. Dito ka dapat. Sa church, mahalaga po yan sa church. Sa church, mahalaga yung pagtuturo, paggabay, pagpapaalala, kasi normally, minsan, meron talagang disobedience sa mga Kristiyano. Meron talaga. Pero dahil sa pagtuturo ng salita ng Diyos, sinabi ni Paul na baka sakali dahil sa mabuting pagtuturo sa kanila ay makapanumbalik sila sa Diyos. Kaya sinasabi dito ni Paul na ano ba kalagayan nila? Pagdating po sa verse 5, ito yung medyo worse scenario. 2 Timothy chapter 3 verse 5. Ano po ang sinabi doon?
may anyo ng kabanalan. Ngunit, tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Having the appearance of godliness but denying God's power. Merong tinatawag na panlabas na anyo. Panlabas. Naintindihan niyo ba yung sinabi ito? May anyo ng kabanalan. Anong ibig sabihin ng may anyo ng kabanalan? Actually, yung tinutukoy dito ay mga taong religious people. May anyo ng kabanalan sila, tama po. But, sabi ron, outwardly, these people seems religious, they make a profession of Christianity, but their action speak louder than words. Yung action nila, mas malakas magsalita kaysa sinasabi. Anong action? Sinasabi natin Kristiyano siya, pero yung kanyang ginagawa ay nandito sa verse 2 hanggang verse 4. No, born again ako, Kristiyano ako. Pero yung gawain niya, sinasabi dito sa verse 2, magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salati, mayayabang, mapagmalaki, mapanlait, suway sa magulang, walang utang na loob. Nandito siya namumuhay. Pero, sinabi ron, may anyo siya ng kabanalan. Nakakita na ko ba kayo ng ganito? Kaya po, sinasabi dito, bakit sila nagkaganito? May sinabi ni Paul, because of the false teacher, false priest, and false pastor. Hindi sila dumating sa tunay na repentance. Sabi doon, ginawa sila higit pa sa makalawang anak ng impyerno. Parang sometimes banal, sometimes hindi. Sometimes banal. Kaya mga brothers and sisters, sinabi din ni Jeremiah, pagkatapos mong sabihing ligtas, magpapatuloy ba ako sa karumal-dumal mong gawain? Hindi natin pinag-uusapan dito yung relihiyosong pamumuhay. Hindi po. Ang pinag-uusapan natin, ginagawa ba ng Diyos yung pag-isip, puso natin, tsaka pananalita, pamumuhay, ginagawa ba? Kasi sinabi sa Romans chapter 1 verse 16, may kapangyarihan yung salita ng Diyos para baguhin tayo. There is the power sa the gospel. Hindi natin tayong baguhin ng tao, pero yung words of God, babaguhin tayo. Sabihin sa atin ang salita ng Diyos kung ano ang mga bagay na mali para sa atin. Kaya sinabi dito, may anyo ng kabanalan. Outside appearance lang yung relihiyosong pamumuhay. Para lumalabas sa bibig yung kabanalan, pero yung ginagawa naman ay hindi. Sorry po sa word, pero yan yung sinasabi ni Paul dito. This is for the religious people, hypocrisy. Hypocrite na relihiyosong tao. Pero nabubuhay, alam nyo, minsan, hindi ko alam kung kasi 2021 nakita kayo mahilig kasi ako makinig ng mga speech speech lalo na ng mga president, mahilig ako makinig ng mga speech kahit sa mga presidente ng Amerika, pinanginig ko yung mga speech nila minsan. Si Presidente Duterte, nakita ko may speech siya in 2021. Okay. Ang isang kadre ng NPA, no, pinakinggan ko rin na nag-speech siya. Sinabi niya na ang mga connection daw ng mga tao labas ay mga religious people. Sinasabi niya doon, nakikinig ako, wow, napasama yung mga born again. Mga evangelical daw kasama. Oh. Nagulat ako doon sa sinasabi niya. Yung UCCP, yung ganitong church, yung mga ganito, sila daw yung mga dinadaanan ng funding, ng matindi yung revelation niya. Tapos, si Presidente naman, pinakikinggan yung speech niya 2021. Ang mas nagagalit siya, ang sinasabi niya, sa mga pari naman, sa priest. Sabi niya, mas mayaman kayo kaysa amin. Kami mga politiko, pag nagkamali, kung kirahin niyo kami, gano'n na lang. Pero kayo, mga priest, marami kayong mga itinamong asawa, kayamanan, nasa inyo ang pera ng mga Pilipino. Tumanggap kayo ng mga magagandang sasakyan sa panahon ni Gloria. Sabi niya, ang dami mga priest daw na tumanggap ng mga magagandang sasakyan. Nililibing niya yung nangyayari sa loob ng tinatawag na Kristyanismo, Christianity.
That is the religious hypocrisy. Kaya sabi ko, sana man lang naambulan nyo kami mga pastor, kahit isang kanyero mo nila. Kasi kayo nahirapan ka, hindi ba? Kaya, ang katotohanan, kahit tayo dito sa church, hindi tayo nani-invite ng politiko. Hindi tayo pumapayag na yung church gagamitin para sa mga vote system. O pastor, ilan ang mga member mo? Dumaan ako sa gano'n na yung mga pastor dati ng mga non-born na ginakasama ko sa 13, sa Cavite, mga grupo kami. Pagdating ng election, may benefits yung mga simbahan. Bakit? Basta lahat ng member ko, i-promote mo lang ako. Manalo sa mayor, manalo sa ganito. Kaya, noong panahon ni Brother Eddie, kasama kami sa mga pastor na nag-candidate, na nag-promote. Tapos, yung mga pastor na naririnig, usap-usapan ng mga bishop, o lahat ng mga bishop, mga matataas, meron ng mga tickets. Kasi pag mupuni, Brother Eddie Villanueva, pag upo niya sa presidente sa Malacanang, yung lahat ng mga may ticket na invitation, pupunta kayo doon. Totoo po yan. Kaya, doon dumating yung eleksyon, talo. Pahiya ang buong evangelical organization. Sinasabi nila, sinabi ng Diyos, mananalo ko, sinabi ng Diyos na kumandidato ako. Bakit hindi nangyari yung sinabi ng Diyos? Pati ako na biktima. Tumastos kami sa church, nag-candidate kami, napahiya ako sa hipag ko. Akala ko ba, sabi ni Brother Eddie, mananalo siya. Tamili ako kasi sinabi ko, okay na po, mananalo ko. Yung mga pangyayari yun ay nagturo sa akin pagkatapos ng pagdating. Diba? Hindi nangyari yung mga sinasabi nila. Ibig sabihin, ano sila? False, pastor and false. Pag sinabi mo, sinabi ng Diyos, dapat mangyari yan, di ba? Kasi ang Diyos ang nagsabi, hindi tao. Kaya, ako, simula mo nung nagpastor ako sa Life Mission, mag-focus sa pagtuturo ng kaligtasan, pagtuturo ng Kristiyanong pamumuhay, paghahanda sa church sa pagdating ng Panginoon. That is the main focus. Pag may nagsasabi sa akin, sumama ka sa amin sa grupo, kasi sa mga ganito, sa mga mayor, sa mga ganito, hindi na kayo talaga. Galing na ako dyan. Alam ko na yung mangyayari. Hindi sa nagmamalaki, pero natuto ako sa mga bagay na nakita ko na sinabi ng Biblia, maraming mga false pastor, false teachers, na lalabas, magtuturo at ililigaw ang marami. Pero yung mga tao, hindi nila alam na sila ay ginagamit para ginagamit sila ng mga pastor, ginagamit sila para yung pastor maging kilala. Marami akong member, ganito, ganun. Ilan pa ba? Marami. So, nagkakaroon sila ng favor sa mga politics, sa kanilang posisyon, nagkakaroon sila. Pero yung church dapat pang gamitin sa ganito. Ang akala nila, ang Diyos ay hindi nakatingin. Sinabi sa Bible, ang Diyos ay nakatingin sa lahat ng gawain ng mga tao. Kaya nakakatakot siya, di ba? Nakakatakot. Kayo, gusto niyo ba mangyari sa inyo yung gano'n? Hindi niyo alam. Hindi niyo alam. Kayo pala ay... Actually, yung isa pang gawin namin noon, yung church, pag maraming ganito, marami kang pera dyan. Kasi pag nagpasok ka ng tinatawag ng business na ano yung binary dati, di ba? Downline, di ba? Yung mga vitamins, maraming mga... Pastor, ilan ang membro mo? 200. Okay, marami kang pera dyan. Ikaw ang nasa taas, yung mga downline mo yan. Magbibentahin mo ng mga ganito, kikita. Yung church ay naging center of business, hindi naging center of salvation, pangangaraw ng kaligtasan para sa Ebanghelyo. Kaya sinabi dito, laging sabi dyan, merong anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan ito. Lumayo kayo sa mga ito, sabi dito. Totoo po yan. Yung sinasabi ko sa inyo, it is my history, it is my personal experience sa tinatawag na Christianity. Sa loob ng Christianism. Diba? Kaya pag panahon ng pag panahon po ng December, marami nang pupunta sa simbahan, di ba? Marami pa.
Sa panahon ng December, marami nagpupunta sa simbahan. Ano po? Pero, tingnan natin yung nangyayari sa Kristyanismo. Pagpunta nila sa simbahan, pag-uwi nila, ano ang gagawin nila? Tingnan natin yung pananampalataya at paniniwala. Ganito ba yung tama? Siyempre, gusto niyo mo bang ganito rin ang maging pamumuhay ninyo? Tapos sila sabi niyo na, ako, born again, ganito. Gusto niyo rin mo bang ganito? Alam niyo po, pag sinabi niyo po yan, na kayo ay born again, tapos ganito, tapos nabuhay kayo ng gano'n, alam niyo po ba kung sino ang pupuna sa inyo? Pupunahin kayo ng mga tao na nakatingin sa inyo. Sila yung magsasabi, akala ko ba, ikaw, nagsisimba ka dyan, tapos ganyan ang gawain mo, tapos maririnig niya sa kanilang mga isip. Gusto niyo ba maririnig niya sa kanila? Kaya, kahit ako, tumaan po ako sa gano'n na 27 years old ako nagsimula dito. Pero nung ako po ay nagsimula sa church, never na bumalik ako sa dati kong ginagawa. Pag-inom, vices, sigarilyo, anong bagay. Kasi, alam niyo kung unang kinakatakot ko, kung ano po? Alam niyo kung anong unang kinakatakot ko? Yung family ko. Yung family ko. Kasi yung family ko, kapag nakita nila yan, sasabihin sa'yo, akala ko ba ikaw? Kung bakit pwede na ginagawa mo? Hindi ba? Yung family, yung number one na makakita at makakilala sa iyo. Kaya nung ako po ay nagsimula sa Kristiyano ganito, pero before, nakikita ako ng mga magulang ko, problema nila ng pagiging, bisyo, ganito, sakit nila ako ng ulo. Pero nung nagsimula ako dito, iniwan ko lahat. Never na bumalik ako sir. Ayoko kasi sabihan nila ako, punta ka ng punta dyan, tapos kunyari ka pang hahawak ng Biblia, tapos ganyan ang gawain mo pa rin yung dati. Ayoko sabihan nila ako ng gano'n kasi iniisip ko, wala na akong karapatan sa kanila magsabi na mas mabuti dito kaysa dati. So, yung takot ko, sabihan ako ng family ko, ng parents ko. Kasi at that time, yung tatay at nanay ko ay mga dipotong Katoliko. Pero nung dumating yung time, after 5 years, 7 years, never na nakita nila ako. 10 years, ngayon 20 years na mahigit. So yung parents ko, yung mga kapatid ko, yung parents ko, nanay at tatay ko, nagpunta sa church kasi nagtaka sila dahil simula noon, never na bumalik ako sa dati kong gawa. Kaya pag sinabi ko, Nay, sumama kayo sa Bible seminar, makinig po kayo. Hindi nila masabi sa akin, bago ako makikinig, ikaw muna, baguhin mo muna sarili. Kasi punta ka ng punta dyan, wala makikita ko, dati ka pa rin, di ba? Walang power, yung testimony, walang power. Meron lang yung salita. Pero yung gawa, wala. Kaya yung father ko, bago naman tayo, naligtas po siya. Yung mother ko, nasa church. Yung ilang mga pamangkin, kapatid, tumatalo sa church. Pero kung nakita nila sa akin na kahit isang beses, nagtagay, nanigarilyo, nakita nila sa barkada, nasabihin nila, mahirap maniwala sa'yo. Mahirap. Kaya sinasabi dito ni Paul, may ano sila ng kabanalan, pero tinatanggihan nila yung kapangyarihan nito. Panlabas lang. Kaya, mga brothers and sisters, sinasabi ng Biblia, maging maingat tayo sa ating pamumuhay para pati yung mga nakatingin sa atin ay maligtas din. Makalapit din sila sa Diyos. Sabi ng Bible, ang lumalakad sa liwanag ay hindi matitisod sa dilim. Ano ang ibig sabihin? Matitisod ba kayo sa mga taong wala sa Panginoon? Pag nakita yung ginagawa nila ay mali, matitisod ba kayo sa kanila? Hindi. Pero kung kayo gumagawa nito, mahulog talaga kayo. Diba? Mahulog. So, 2021, dapat yung gawin natin, palakasin natin yung ating Kristiyano, mabuhay. Mas sinabi ni Paul, may ano sila ng kabanalan, panlabas lang. Kaya doon sa Titus chapter 1, verse 16, sinabi ron, inaangkin nila, kilala nila ang Diyos. Inaangkin nila, kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay kinakaila nila. Palibasa sila kasuklam-suklam at mga kasuwali. Hindi na ako sana magawang mabuti. Sabi ni Tito, inaangkin nila, kilala nila ang Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, ikinakaila nila ang Diyos.
O, kilala ko ang Diyos, pero sa pamamagitan ng ginagawa nila, ikinakaila nila ang Diyos. Naintindihan niyo ba yung salita ito? Parang magkasalungat, di ba? Magkasalungat. Sa isip ko, kilala ko ang Diyos, pero by action, by words, nagpapahayag na hindi mo totoong kilala ang Diyos. Kaya medyo ang topic natin ay Christian living, di ba? Kristyanong pamumuhay. Kaya kapag hindi tayo tunay na nakatanggap ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mahirap mabuhay nito, di ba? Kasi wala naman tulong ang Espiritu ng Diyos sa atin. Pero pag tunay po kayo naligtas, tunay na naunawaan niyo yung biyaya at pag-ibig ng Diyos, mas magiging masaya kayo pag nabuhay kayo dito ayon sa salita ng Diyos. Kasi yung Espiritu ng Diyos tutulong sa atin. Kaya sinabi ni Paul, yung mga Kristiyano, pag-ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus, daranas ng pag-uusig. Pero pagkaman sila daranas ng pag-uusig, nandoon yung pagtulong ng banal na Espiritu. Kasi sinabi ni Paul, bagamat sinasabi niya rito na dito po sa chapter 4 ng verse 17 and 18 ng 2 Timothy chapter 4. Ano po ang sabi dito? Ngunit, ang Panginoon ay tumindig sa tabi ko, at ako'y pinalakas niya upang sa pamamagitan ko ay ganap na maipahayag ang mensahe, upang mapakinggan ito ng lahat ng mga hintil. Kaya ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Verse 18, chapter 4. Ako'y iniligtas ng Panginoon sa bawat masasamang gawa, at ako'y kanyang iingatan para sa kanyang kaharian sa langit. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian, magpakailanman namin. Ano yung pananampalataya ni Paul? Sabi niya, pinalakas siya ng Diyos. Tumindig ang Diyos sa kanya. At ang sabi dito, ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat masasamang gawa. Ano yung pag-asa ni Paul? Ako man ay marap sa pag-uusig, pagdurusa, ililigtas ako ng Diyos. Kayo po, yung Diyos na kilala ni Paul at kilala nating Diyos, magkaiba ba? Yung Diyos na nakilala ni Paul ay Diyos din na ating nakilala. Tayo po ay titindig para sa Panginoon, ang Panginoon din ay titindig para sa atin. Kung ipaglalaban natin yung katwiran at kabanalan ng Diyos, ipaglalaban din tayo ng Diyos. Pero kung ito po ay tatalimuran natin, babaliwalain natin, so ang sabi doon, wala tayong makukuhang tulong galing sa Diyos. Yan yung church. Alam niyo, itong katanduanes ay napaka-potential sa evangelism. Kaya this year, mas maraming Bible seminar yung gusto kong magawa para mas maraming kaluluwa. Maintindihan nila yung repentance and faith, di ba? Maunawaan nila, sino ba sila sa harapan ng Diyos? Maliligtas ka lang kapag nalaman mo kung sino ka sa harapan ng Diyos, katulad ng tax collector. Anong sabi ng tax collector? Oh Lord, please have mercy on me. I am a miserable sinner. Ito po yung tamang puso ng isang tao na pwedeng makapasok sa buhay na walang hanggan. Hindi po yung nagmamalaki, hindi yung nagmamataas, hindi po. Ito yan. Eh sabi ng tax collector, please have mercy on me. Ito ang tamang puso na pwedeng makapasok sa langit. Eh sinabi dito, kahit meron silang kabanalan sa panlabas, pero sa kanilang gawain, ipinahayag. Actually, medyo masakit yung salita ni Jesus Christ sa kanila. Doon po sa Mateo chapter 23, verse 25, sabi doon, kahabagabag kayo mga eskribang mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat nililinis niyo ang labas ng kopa at ng pinggan. Ngunit sa loob ay puno sila ng kasakiman at kalayawan. Nililinis niyo yung panlabas. Parang panlabas lang yung religyoso, pero sa panloob ay marumi. Kaya doon sa Mateo chapter 23, verse 33, sabi ni Jesus Christ sa kanila, kayong mga ahas, kayo ng lahi ng mga ulupog, paano kayo makakatakas sa kahatulan sa impyerno? Sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 23, verse 33. Kayong mga ahas, lahi kayo ng mga ulupog. Ang sinabi ni Jesus Christ, no? Matindi yung sinabi niya sa mga religyoso sa panahon. Yan, mga iskriba at mga pariseo at tagapagturo. Nagtuturo kayo, pero pagkatapos yung tinuruan ninyo, naakay ninyo sa maging anak ng ikalawang impyerno. Instead na sila ay maging humble, instead na sila ay maging
magkaroon sila ng totoong pag-ibig, patience, instead na dumating sila sa ganito, pero mas nagiging proud, nagiging arrogant. Baliktad yung resulta sa kanila. Tayo sa church, mga brothers and sisters, bakit tayo? Alam niyo, sa totoo lang, hindi nawawala sa isip ko lagi na kapag ako po ay nagtuturo, gumagawa ng sermon na ganito. Iniisip ko lagi yung mga tengang nakikinig sa akin. Ilang tenga yung nakikinig sa akin. Malaking pananagutan sa Diyos ang pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya minsan kahit matagal na ako pag tumatayo, meron pa rin akong fear. Pero dahil kinonfirm naman ng Diyos na ako'y tinawag sa ganitong gawain, so kailangan lang mag-aaral mabuti, magpasa, nanalangin, humingi sa Diyos ng salita para sa mga tao, para sa mga tenga nyo at sa puso ninyo, di ba? Kasi maraming mga religious people na, lalo sa evangelical, ang thinking nila, dahil graduate sila ng Bible school, mga reverend sila, ordained sila, mga bishop sila, nagtapos sila ng mga doctorate sa larangan ng theological seminary, kaya sa tingin nila, qualified sila magturo sa maraming tao patungkol sa religion. Yan yung mindset nila. Kaya yung Bible seminar, yung Bible school nag-produce ng maraming false pastors and false teachers. Ano paglabas nila ng dala nila? Mga theological books na inaral. Pero I realize, yung lahat ng mga bagay na ito ay hindi requirements. Ang kailangan mo na yan, mag-born again ka. Magkaroon ka muna ng tunay na pagkatakot sa Diyos. Huwag kang umasa sa edukasyon mo, sa tinapos mo, ano mang meron kang diploma, huwag kang manghawa, kundi manghawak ka sa turo na ibinibigay ng salita ng Diyos sa Biblia. Kasi hindi ka nagtuturo ng knowledge. Ano ang itinuturo mo? Spiritual, para mahubog yung spiritual na pagkatao ng bawat nakikinig. Ngayon, kung sinasabi dito ni Paul, ito yung kalagayan ng mga tao, sila yung mga maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, sinasabi pa ng religion to? Hindi po, sinasabi ito ng salita ng Diyos sa atin para maiwasan natin yung maling pamumuhay sa harapan ng Diyos. Yan yung Biblia. Lahat tayo tinuturuan, hindi lang po kayo, pati ako. Ako ba nagtuturo? Hindi ba ako kasama dito? Dahil ako ba nagtuturo, kailangan maging arrogante ako, maging ma-pride, ako kasi ang pastor dito, ganun mo ba? Kung hindi ako binigyan ng Diyos ng authority tumayo sa inyo, hindi ako makakatayo. Kasi alam ko ang pagtuturo ng Biblia ay hindi isang simpleng gawain. Hindi po, ilang tenga ang nakikinig dito, di ba? Kaya kung hindi kayo dumating dito sa verse 15, hindi kayo maakay sa tamang kaligtasan sa pananampalataya, malaki yung pananagutan ng tagapagturo kapag mali ang naituro, hindi ba? Kaya yung Biblia, sabi doon, nag-aakay patungo sa kaligtasan. Nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Hindi lang daan ng kaligtasan, daan ng tamang pamumuhay bilang isang Kristiyano. Yan po yung layunin ng Biblia sa atin. Kaya sinasabi dito, sabi po doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 6, sapagkat mula sa mga ito, ang mga pumapasok sa sambayan, binibiyag ang mga hangal na babae na puno ng mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang pagnanasa. Alam niyo po, sinabi dito, binanggit dito, sabi nito, mula sa mga ito, pumapasok sa sambayan, binibilang ang mga hangal na babae na puno ng mga kasalanan, humihila ng iba't ibang pagnanasa. Alam niyo po, yung pinaka-weak vessel ay babae. Weak vessel. Bakit po? In the history, sila yung unang nagkasala. Pero mas maraming babae ang naunang naliligtas. Pero bakit sinabing weak vessel? Kasi sinabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 11 and 12, sinabi dito, hayaan ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagpapasakop.
Hindi mo ipinahintulot na ang babae magturo, hindi magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kung dito mahilig. Verse 13, sapagkat si Adan ang unang nilalang pagkatapos ay si Eva, si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae, na madaya ay nahulog sa pagkakasala. In 1 Corinthians chapter 14, verse 34, ang mga babae dapat tumahimik sa mga iglesia, sapagkat sila hindi pinahihintulotang magsalita, kundi pasako, gaya ng sinasabi ng kautusan. Okay? Kung gano'n sa church, pwede ba mag-preach dito ang babae? Sabi dito, bawal, hindi pwede dapat. Sabi po rito, hayaan ang babae matuto sa katahimikan na may buong pagbabasako, hindi pinahintulot ng babae magturo, hindi magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Saan sinabi ito ni Paul? Sinabi ni Paul ito sa loob ng iglesia, ng church. Siyempre sa labas, pwede yung babae mag-share, pwede maging instrumento ng gospel. Tama po? Pero sa church, sa loob ng church, kaya tayo naman, gaya-gaya lang ng mga Pilipino eh. Pagka merong mayor, edi si mayora. Pag may kapitan, edi si kapitana. Pag si gobernador, edi si gobernadora. Kapag senador, edi si senadora. Di ba lahat na lang? Kaya sa loob ng church, may pastor, may pastora. Kaya wala pong pastora sa atin. Wala pong pastora sa Biblia. Meron lang pastor, evangelist, teachers. Kaya yung sinabi ni Paul, sinabi dito, sapagkat mula sa mga ito pumapasok sa sambayan, binibiyag ang mga hangal ng babae. Mga gusto nila magturo, pero ayon sa Biblia, hindi sila dapat magturo sa loob ng iglesia, ng church. Kaya may nagsabi sa akin na, kultura daw ng mga Hudyo. Hindi po yan kultura. Yan ay patas o order sa loob ng iglesia, ng church. Sa loob ng church po yan, order. Para mayroong kaayusan sa loob ng iglesia. Di ba? Mali ba yung sinabi ng Biblia? Mali ba yung sinabi ko na hindi dapat magturo ang mga babae? Ako ba nagsabi nun? Yung Biblia mismo ang nagsabi. Kaya sinabi ni Paul, sila ay mga naging biktima. Dahil gusto nilang maging pangunahin, and yet sa Bible ay hindi naman dapat. Nakita pa kayo ng mga pastoral na bishop? Ha? Pastoral na bishop, para na-ordain? Ako nga ako, ayoko magpa-ordain, ayoko na maging bishop at saka reverend, ayoko na eh. Pwede nga, minsan, pwede rin maging product na lang. Kasi ang iniisip ko, pagkarap ko sa Diyos, sasabihin ko ba, Panginoon, ako bishop. Panginoon, ako reverend. Panginoon, ako ganito. Graduate ako ng ganito. Doctorate, sasabihin ko ba, pagharap mo sa Diyos. Sabi ng Bible, pagharap natin sa Diyos, ano? Tahimik ang ating bibig. Nakakatakot yung mga ganito senaryo sa Kristyanismo. Tama po? Of course, kailangan may pastor sa church para ano? May kaayusan. Para may kaayusan. Pastor, anong gagawin natin? So, ganito. Para sa kaayusan ng loob ng iglesia. Church. Yung sinabi ni Paul, sinabi rito, hindi pinapayagan. Sabi rito, ang mga babae dapat tumahimik sa mga iglesia, sa mga iglesia. 1 Corinthians chapter 14, verse 34. Sapagkat sila hindi pinahihintulotang magsalita, kundi pasako, gaya ng sinasabi ng kautusan. 1 Corinthians chapter 14, verse 34. Ngayon, kung pipilitin nila magsalita, ibig sabihin, sinasalulat nila ang alin po? Yung Biblia. Hindi ako. Yung Biblia. Sinabi ng Biblia, hindi sila pinahihintulutan. Okay? Kaya sinabi doon sa verse 7, lagi silang nag-aaral, pero kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Lagi nag-aaral, pero hindi nakarating sa pagkakilala ng katotohanan. Kung paano sila James at Jambres ay sumalangat kay Moises, ang mga ito sumasalangat din sa katotohanan, mga taong kasasamang pag-isip, nagtatakwil sa pananampalataya. Ngunit sila hindi magpapatuloy sapagkat mahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kahatalan, gaya ng nangyari sa mga lalaki.
Bakit naisulat ni Paul si James Jantres? Sinabi na rito si Timothy, yung espiritu nila na sumasalungat sa Diyos, sumasalungat sa salita ng Diyos. Sa Old Testament, may mga taong sumalungat kay Moises sa salita ng Diyos, sa kanyang pangangaral. Hindi nila kinilala yung salita ng Diyos. Kaya sinabi mo, lagi silang nag-aaral, pero hindi dumating sa pagkakilala ng katotohanan. Kaya, sinasabi, they never understand the meaning of redemption through faith in Christ Jesus. In verse 7, laging nag-aaral, kailanman hindi nakarating sa pagkakilala. Lagi pa kayo nag-aaral ng Biblia? Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4, na ang Diyos ay nagdanais na ang lahat ng tao ay makarating sa pagkakilala ng katotohanan, ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Nagbabasa pa kayo ng Biblia na hindi kayo nakarating sa pagkakilala ng katotohanan? Ay, ibig sabihin, nagbabasa kayo ng Bible kasi hindi kayo malinaw sa inyo kung papasok kayo sa langit o hindi. Yung mga nagbabasa ng Biblia dapat makarating sa pagkakilala ng katotohanan. At maunawaan niya yung personal na kaligtasan. Kaya sinabi ni Paul, lagi silang nag-aaral at nakikinig. Pero hindi sila dumating sa pagkakilala sa katotohanan. Ito sa 1 John chapter 4, verse 1, sinabi po doon, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ng bawat espiritu. Kundi ninyong subukin ng mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Subukin nyo yung kanilang espiritu. Yung kanilang gawain, yung kanilang sinasabi, subukin nyo sila. In Ephesians chapter 4, verse 14, huwag nang maging mga bata na tinatangay ng mga alon at dinadala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang ng pandaya. Huwag na daw maging bata. Kaya yung goal ng Biblia, sabi po dun sa verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkap ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So, yung mga bata, habang bata pa, hindi pa sila pwedeng magamit sa loob ng tahanan, di ba? Pag bata pa, ano lang ang kanilang ginagawa? Pag bata pa, naglalaro, kumakain, papasaway, habang bata pa. Pero pag nag-mature na sila, lilipat na sila doon, magiging mature, maglilingkod na sila sa Diyos, tutulong na, o sa bahay, tutulong na, di ba? Kaya sa umpisa, dahil bata sa pananampalataya, kailangan lumago, mag-mature. Kaya nga, dito po sa church, minsan nakikita ko maraming mga kabataan potensyal, pero sabi ko, huwag masyadong mabilis. Pagkalipas ng mga isang taon, nakita ko na yung katapatan nila sa church, aktibo sa gawain, dumadalo, so meron silang mga skills, meron silang mga talent, o di gamitin niya sa Panginoon. Kaya yung mga tumatayo dito, puro mga kabataan, di ba? So, sila yung mga nakita ko sa church na aktibo sila, very faithful sa pagdalo sa gawain, talagang aktibo sila. Kaya, sabi ko, bigyan sila ng mga gawain sa loob ng iglesia, sa church. Kaya yung mga nagpapaawit dito tuwing Sunday at nag-memory verse ay iba-iba. 26 yata sila o 8. 4 na pares po yun. So, puro mga kabataan. So, tignan po ninyo yung ginagawa nila, di ba? Na hindi naman natin nila ginagawa dati. Ano po yun? Mag-memorize ng talata. Ay, kailangan mag-memorize ako kasi ako ang assign. Pero kung wala silang assignment, hindi sila nag-memorize, di ba? Pero ngayon, obligado sila mag-memorize. So, kailangan memorize ko ito, ganito, di ba? Sa church, unti-unti, binibigyan sila ng gawain para maglingkod sila sa Diyos. Sa ganitong paraan. Nagpapaawit. So kahit hindi mo maganda yung boses nila, huwag na kayong tumingin sa boses. Kasi baka kayo naman hindi maganda yung boses nyo. Pero, ang importante, meron silang puso na gustong umawit at maglingkod sa Diyos. Importante po yung puso, di ba? Kaya sinasabi ni Paul dito, ay yung kalagayan ng mga taong wala sa Panginoon,
Iba yung kanilang direction, iba yung kanilang dulo. Kaya doon sa verse 13, sinabi doon, subalit ang masasamang tao at mga mandaraya ay dahil sasama ng sasama. Sila'y mandadaya at madadayain. Okay? Kaya, pagdating po doon sa verse 10, ano naman po yung dapat na pamumuhay ng mga Kristiyano? Binanggit ni Paul, ano ang dapat nating behavior, ano ang dapat nating character? Alam niyo po, binanggit ko doon sa Bible seminar ng mga kabataan, tatlong mahalagang trainings na binanggit ko. Una, spiritual training. Sinabi doon sa Proverbs chapter 22 verse 6, train your child, di ba? Spiritual training, dapat matutunan nila, magkaroon sila ng pagkatakot sa Diyos at pagkakilala sa Diyos. Relasyon sa Diyos, ng tamang relasyon. Number 2, intellectual training, knowledge. Siyempre sa school, nakukuha nila yun, di ba? Pero dapat, yung intellectual nila ay guided with the principles and values, moral values. Kasi kung hindi guided ng words of God of moral values, nagiging proud sila sa kanilang intellectual at dumarating yung time, nabibiktima sila ng sarili nilang karunungan. Pinakamahusay ako, matalino ako, nabibiktima sila yun. Pero kung may moral values, may God-fearing, yung karunungan na meron sila, naisip nila, ito ay galing sa Diyos. Hindi ko dapat ito ipagmalaki para sa iba. Ito ay gagamitin ko para sa mabuti. Pangatlo, training sa physical discipline. Siyempre, yung katawan natin, na hindi natin pwedeng abusuhin. Diba? Gusto niyo bang maaga umalis sa mundo ito? Kaya yung mga tao nagkakasakit, wala silang discipline. Ano gagawin nila? Alam na nila na yung mga vices ay nagpapaiksi ng buhay, pero hindi nila dinidisiplina yung sarili nila. Diba? Kaya, kung kayo po ay may mga vices sa katawan, siyempre, yan yung magiging daan para mas maaga kayong makatanggap ng karamdaman. Tama po? So, dapat may physical discipline. Tatlo yung training. Kaya dito, sinabi po dito, sa verse 10, ano po yung sabi ni Paul dito sa mga Kristiyano? Ngayon, sinunod kong mabuti ang aking aral, pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at pagtitiis. Alam niyo po, yung isang katangian ng mga Kristiyano ay pagtitiis. Pagtitiis. Dapat yung mga Kristiyano ay matiisin. Matiisin. Sabi ni Paul, sinunod kong mabuti ang aking aral, pamumuhay, layon, pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at pagtitiis. Mga pag-uusig, pagdurusa, sa anumang bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, Iconio, Lystra, napakalaming pag-uusig ang tiniis ko. Ngunit sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. So, tignan po natin yung senaryo. In the last days, yung mga Kristiyano, ang sabi po ito ay daranas ng mga pag-uusig, pagtitiis dahil sa kanilang pananampalataya. Dumaranas po ba kayo ito? Inuusig ba kayo ng family ninyo? Inuusig ba kayo ng mga kaibigan nyo? Inuusig ba kayo na, bakit iba na ngayon ang ginagawa mo? Nasa born again ka na. So, lahat ng mga lais lumakad ng may kabanalan, sinabi dito, daranas ng pag-uusig. Kaya ano po ang kailangan para yung pananampalataya natin ay masustain? Ano ang dapat na i-sustain natin sa ating pananampalataya? Sinabi doon sa 2 Peter chapter 1, verse 5 hanggang 7. Sabi po rito, at dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya. Natuspusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan, ng kaalaman. Ang kaalaman ng pagpipigil, ang pagpipigil ng pagtitiis, ang pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, ang pagmamahal sa kapatid na pagiging. So, yung pananampalataya natin, kailangan daw po ay tustusan. Tama po? Ano ang dapat natin itustos? Dapat daw ang itutustos natin sa ating pananampalataya ay binanggit doon pagtitiyaga, pag-ibig, pagtitiis, okay? Pagiging makadiyos, kabutihan. Yan yung itutustos natin sa ating
palataya. Bilang mga Kristiyano, yung sinasabi ni Paul, in the last days, dapat ito yung ginagawa natin sa ating pananampalataya. Gustusan ninyo yung pananampalataya ninyo. Katapatan sa Panginoon, paglilingkod, kabutihan, katapatan. So, nakasulat dito, anong gagawin natin pagkatapos maligtas? Nakasulat dito. Tustusan ninyo ang inyong pananampalataya. Ano bang ibig sabihin ng mas mababaw na tustos? Suportahan, di ba? Ayudahan, sustentuhan, parang gano'n, tustusan. Pagkatapos yung maligtas, ito ang dapat na isusunod ninyong gagawin. Tustusan ninyo yan, pananampalataya ninyo. Kasi sinabi ni Jeremiah, pagkatapos mo bang sabihin maligtas, magpapatuloy ka sa kasamaan, sa karumalduman na gawain? Siyempre, hindi. Kaya sa church, dito po sa church, pinangaral pa dito na sinasabi pa dito, okay lang, pagka gusto nyo manigarilyo dyan sa labas, pwede kayo. Pwede mag-inom din habang nakikinig. Pwede, pinangaral pa dito yan. Siyempre, sinabi sa Biblia, huwag natin gawin ito, di ba? Biblia naman ang nagsabi. Pero pwede ba yun pagdating dito? Pwede ba yun pagdating dito? Okay lang. Okay lang yung gano'n, pwede? Siyempre, hindi. Dahil yung Biblia ang nagsabi. Tama ko, hindi naman ako. Eh, sinabi ng Biblia, huwag niyong gawin ito, di huwag niyong gawin. Sinabi ba ng Biblia na manatili tayo sa dati nating pamumuhay? Hindi. Sinabi ng Biblia, umalis tayo sa dati nating pamumuhay. Yung aral ng Biblia ay tama para sa atin. Sa mga taong nagnanais makatagpo ng maayos na pamumuhay. Kaya minsan nga nagtataka ko, bakit ba may mga tao na gusto silang akayin ng Biblia na mas malapit sa Diyos, na may tamang pananampalataya? Bakit mga tao ayaw nila? Ayaw nila mabago yung pamumuhay nila. Pag sinabi ng Biblia na, o bawal yung ganito, o po ganito. Kaya yung iba, ayaw ko dyan kasi ang daming bawal. Pero, kung iisipin mo, yung sinasabi ng Biblia ay para saan? Para sa ating ikabubuti at para sa pagiging mas malapit na relasyon ko sa Diyos. Kaya, basahin natin yung kaisipan at ginagawa ng tao. Pag sinasabi natin Kristiyano tayo at born again, dapat yung sinasabi ng Biblia na hindi natin dapat ginagawa. Kaya iba nag-struggle sa umpisa. Nag-struggle sila. Eh sabi ni Paul, yung mga lahat ng nais mabuhay sa pananampalataya nito ay daranas ng pag-uusig. Kaya kung willing naman tayo mabuhay para sa Diyos, so, kaya doon sa 1 Peter chapter 4, verse 12, binanggit doon, mga minamahal, huwag kayo magtaka tungkol sa mahigit na pagsubok na dumating sa inyo upang kayo subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa inyo. Huwag kayo magtaka tungkol sa mahigit na pagsubok na dumating sa inyo upang kayo'y subukin. Verse 13, kundi kayo'y magagalak, yaman kayo nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay mahiyan. So meron pagkakaiba yung ending, di ba? Yung pamumuhay ng mga taong religious people, papunta sila saan? Papunta sila sa lalong hindi pagkaunawa sa katotohanan. Na laging nag-aaral, hindi sila nakakarating sa pagkaunawa ng katotohanan. Yung pamumuhay ng mga taong diligtas, sasama sila ng sasama in verse 13, pasama sila ng pasama. Madadaya sila, at sila rin ay madadaya sila. Pero yung mga taong ligtas, sinabi mo rito, huwag na kayong magtaka, kundi kayong magalak. Yaman kayo'y nakikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa sa sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahiya. So yung ending ng Kristiyano tsaka hindi Kristiyano magkaiba. Yung ending ng mga Kristiyano ay sabi rito joyful. Bakit? Pero habang nandito tayo sa mundo, sabi rito, meron tayong pag-uusig, kahirapan. Sabi diyan, huwag kayong magtaka kung kayo ay inuusig. Yan yung kalagayan ng mga Kristiyano. Pero sa dulo, sabi doon, kapag nahayag na si Kristo, kayo man ay matuwa at magalak. Pero yung mga sinner, yung mga taong wala sa Panginoon, kahit masaya sila sa mundong ito, sa mga bagay ng pangkatawang kalayawan, pero yung ending nila, saan sila magsasuffer? Sa kabilang buhay nila. So, anong buhay ang dapat nating lakaran
bilang mga Kristiyano na sinasabi ni Paul. Nakasulat dito. Kaya sinabi dito, tustusan ninyo ang inyong pananampalataya. Kabutihan, katapatan, pag-ibig, pagtitiis, yung bunga ng Espiritu na nakasulat sa Galatians chapter 5. Kaya kung gusto nating mabuhay ng tama, yan po yung sinasabi ng Biblia. Okay? Kaya doon sa verse 14, ano po ang sinabi ni Paul? Subalit, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniwalaan, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Yan, bagamat bilin ni Paul ito kay Timothy, pero sinasabi rin ko ni Paul sa atin. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniniwalaan. Bagamat si Timoteo ay anak ng Griego at ng isang Hudyo, pero siya ay lumaki sa Kristiyanong pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang lola at ng kanyang ina na tinuruan siya. Kaya dumating si Paul sa kanyang bayan, si Timoteo ay Kristiyano na. Kristiyano na siya nang siya ay natagpuan ni Paul. Kaya tinuruan siya ni Paul, tinrain, siya yung pinakabatang pastor sa Ephesus. Kaya sinabi ko nito, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan. Ano ba natutunan natin sa church? Ano po yung natutunan natin dito? Diba? So, marami tayong dapat na matutunan sa loob ng iglesia patungkol sa pamumuhay bilang isang anak ng Diyos. Kasi yung actual, literal na pamumuhay ng isang tao at saka yung pagkakilala sa salita ng Diyos ay dapat parehas, di ba? Parang sinasabi ni Paul, sinasabi mo kilala mo ang Diyos, tapos iba naman ang ginagawa at sinasabi mo. So, siyempre magkaiba yun sa paningin ng Diyos. Yan yung topic ko ng huling sermon, yung tungkol doon sa parable of wedding. So, nakatingin ng Diyos, sino ba yung tunay na yung mga nakadamit dito ng kabanalan ng Diyos? Ibig sabihin, yung mga ligtas, dinamitan sila ng Diyos ng kahabagan ng Diyos, biyaya ng Diyos. So, yung mercy and grace ng Diyos ay nasa atin. Habang hinihintay natin na yung pagdating ng pangako ng Diyos na tayo na itutuloy. Kaya kilala ng Diyos kung sino yung sa Kanya. Kilala ng Diyos kung sino yung tunay niyang anak. Kaya kayo mismo nakakakilala sa sarili niyo. Kung kayo po ay hindi pa malinaw ang pagkakilala sa kaligtasan ninyo, dapat po magtanong kayo, magpahingi kayo ng counseling sa amin o dito sa Biblia, nandito yung sagot. Kasi bakit ko po sinabi sa inyo habang may pagkakataon pa? Kasi pag dumating ang Panginoon, wala na kayong chance magtanong, di ba? Siyempre, pag dumating ang Panginoon, panahon na ng pagliligtas, kukunin na yung ligtas. Parang sa panahon ni Noe, nung hindi pa dumarating yung baha, bukas pa yung pintuan ng ark. Nangaral si Noe ng katwiran ng Diyos. So nung dumating yung araw ng itinakda ng Diyos, isinira ng Diyos yung pintuan ng ark. So wala nang makapasok sa loob. Ganyan din naman pag dumating ang ating Panginoon, wala nang pangangaral ng kaligtasan. Kasi panahon na ng pag-uwi na sa langit, lahat ng mga ligtas. So bilang panguli, sinabi dito, ano po yung layunin ng church? Yung goal ng Christian life sa verse 16. Ang lahat ng mga kasulatan ay verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawain mabuti. Yung goal ng Christian life, maging kasangkapan tayo ng Diyos. Okay? In the last verse, doon po sa Ephesians chapter 2, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una pa upang siya natin lakaran. One verse pa po, Ephesians chapter 4, verse 13. Hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos. Hanggang maging taong may sapat na bulan, hanggang sa sukat ng ganap na kapustusan ni Kristo. Ito yung goal ng Christian life. Ang sabi ko dito, yung goal ng Christian life, at the end, maging kasangkapan tayo ng Diyos. Ibig sabihin, instrumento tayo ng Diyos para i-promote yung katuwiran at kabanalan ng Diyos at ipangaral ng Ebanghelyo sa pamamagitan natin. Hindi yung sinabi ng Jeremiah chapter 7 verse 10. Pagkatapos kung masabing ligtas ako, nagpapatuloy ako sa karumal-dumal. Hindi po yun. Hindi yan ang purpose ng Christian life. Pagkatapos nating maligtas, tayo ngayon ay purpose o tayo ngayon ay instrumento ng Diyos.
Kaya sinabi doon sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, luwalhatiin ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng inyong mga katawan. So mga brothers and sisters, bilang pangulit, saan mag-ending yung Kristiyanong pamumuhay po ninyo? Katulad ba kayo ng mga taong religyoso, simba ng simba, pero patuloy naman sila doon sa kanilang gawain? Patuloy ba kayo sa ganon? Or nagsisimula na kayong lumakad para at the end, sa bandang huli, maging kasangkapan kayo ng Diyos. Kung ganon, mga brothers and sisters, yung turo ng church, hindi po nakakalito. Hindi nakakalito. Ano ba ang tinuturo sa church? Kristiyanong pamumuhay. Paano ka mamubuhay bilang anak ng Diyos? Ano ka maliligtas? Dumating ka sa pagkaunawa sa katotohanan, repentance and faith, malaman mo na si Jesus Christ ay namatay para sa iyo. Pagkatapos ito, anong pamumuhay ang dapat meron ako? Ito, sinabi ng Biblia. So, kung gano'n, sa church, hindi po kayo dapat mag-confuse. Ano bang turo na meron tayo? Ano bang gagawin ko? Sinabi ng Biblia, pagkatapos mong maligtas, ito ang dapat mong ginagawa. Hindi po yung sinabi doon sa verse 2 hanggang 8. Kabaligtaran. Sa mga taong matitigas ang ulo, so dapat hindi na matigas ang ulo mo ngayon, di ba? Baliktad na. Kabaligtaran na nung sinabi na tayo ay masuwain, hindi na tayo dapat ngayon masuwain. Tayo ay mapagmataas, hindi na tayo dapat ngayon mapagmataas kasi itinuturo na ng Biblia sa atin kung anong klase ng pamumuhay na meron dapat ang isang taong pumunta sa langit o isang taong ligtas. Madali lang, di ba? Yan lang ang sinabi ng Biblia. Kaya apply na lang. Kaya po, sana itong 2021, palakasin natin yung ating Christian life. Magamit tayo ng Diyos para sa kaligtasan naman ng iba. Hindi lang tayo. Pero yung testimony ninyo ay importante, di ba? Isipin ninyo yung buhay ninyo ay maging influensya sa iba. Maging influence kayo. Ibig sabihin, influensya kayo ng kabutihan at kabanalan ng Diyos. Makita yung influence. Kung ganito, hindi mahirap mag-evangelize. Huwag po, hindi natin kailangan magpakarunong sa Biblia. Maraming alam na alis, pero yung buhay naman natin ay walang power, walang influence sa iba. Hindi natin kailangan maging maraming marunong. Ang kailangan natin makita sa atin yung simpleng pamumuhay ng isang anak ng Diyos na may paglayo sa kasalanan, mabuhay sa katwiran at kabanalan. Simple lang yan. And then, pag may Bible seminar, isama niyo po sila. So, tayo po yung mananal. Ang manaming Diyos na banal. Maraming salamat po. Itinuturo niyo po sa amin ang pamumuhay ng isang Kristiyano sa mga huling panahon. Sa ingatan namin ang aming pananampalataya o Diyos bago po kayo dumating. Lalo na po sa loob ng iglesia, ng church. Panginoon, tulungan niyo po ang mga brothers and sisters na nakikinig. May apply po namin ito. At ang aming buhay sa loob ng iglesia ay maging mabunga sa pagsunod sa inyong mga salita. Ang sabi niyo po, papulit pa sa salamat. Ito po